Chapter 2. Naglalakad si Rose patungo sa bus stop nang may malaking bultong humarang sa daraanan niya. Kanina pa kita hinihintay. Tuloy nang napalis ang katiting na magandang timpla na meron si Rose nang makilala ang humarang sa kanya. Si Jasper, ang boyfriend ni Mel na dating kasama niya sa apartment. Ang katawan ni Jasper ay katulad ng isang bodybuilder at mapanganib ang dating dahil sa laki nito. Nainis siya na may lakas ng loob patang lumapit sa kanya. Pagkatapos niyang lantarang ipakita na hindi siya interesado rito. Anong ginagawa mo rito? Bakit kailangan mo akong abangan? May pag-aakusan niyang tanong. Gusto kitang makita. Makausap. Yun lang. Pero hindi ko gusto makipag-usap sa'yo. Marari niyang sabit tinangkang lagpasan si Jasper. Hinawakan siya dito sa braso para pigilan. I deserve a chance to talk to you. At bakit mo naman naisip na karapat-dapat ka sa kahit ano? Ganti ni Rose. Uminit na ang kanyang ulo dahil sa kakulitan ni Jasper. Pagod siya at may klase pa siya bukas. Hindi niya kailangan ng ganitong konfrontasyon, lalo na mula sa lalaking malaking gulo na ang itinulot sa kanyang buhay. Dahil sa pagiging makasarili mo, nawalan ako ng kaibigan at tirahan. Hiwalay na kami ni Mel. Malaya na ulit ako. Mayabang na pagbabalita ni Jasper. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Hindi ako interesado. Bitawan mo ko. Sabi ni Rose habang pinipilit kumawala sa maigpit na pagkakahawak ni Jasper. Uminahon ka, Rose. Gusto ko lang naman makipag-usap sa'yo. Sinabi ng bitawan mo ko eh. Galit na galit namang sigaw ni Rose dahil ayaw siyang bitawan ni Jasper. Bitawan mo siya. Mula sa kung saan ay lumitaw si Alvin. Mahina ngunit mahihimigan ang sa tono nito ng pagbabanta. Hinarap ni Jasper si Alvin. Hatak-hatak siya. Huwag ka makaalam dito, pre. Nangahamong sabi ni Jasper. Nababahalang tinitigan ni Rose si Alvin. Nakita siguro nito ang nangyayari habang palabas din ng gusali. Bitawan mo si Rose, utos ni Alvin. Huwag ka na makigulo pa. Sabi ni Rose habang pinipilit pa rin kumawala sa pagkakahawak ni Jasper. Tama siya. Huwag ka makaalam. Kung hindi, magsisisi ka. Sigaw ni Jasper dahilan para mamutla at manginig si Rose. Pribadong usapan. Sinasakta mo na yung babae ah. Putol ni Alvin sa sinasabi ni Jasper. Nagmura si Jasper at saka inundayan ng suntok si Alvin. Napasinghap si Rose pero nakailag si Alvin na mabilis na gumanti ng suntok. Napaatras si Jasper sa lakas ng suntok. Maras itong itinulak si Rose sa bangketa para makasugod ng walang sagabal. Sa ginawa ni Jasper ay nawalan si Rose ng balanse. Napahiyaw siya sa sakit kasabay ng pagbagsak niya sa semento. Halos kasabay niyon ay nakarinig siya ng sigaw. Galit na tinig ni Jasper at kasunod niyon ay papalayong yabag ng sinumang tumatakbo. Huwag kang gumalaw! Ani Alexander nang makita ang dugong nagsisimulang kumalat sa kanyang pantalon. Baka may bali ka. Tingin ko wala. Masakit lang. Ramdam ni Rose ang pananakit ng mga pasa at kirot ng mga gasgas sa kanyang binti at mga braso. Abala naman si Alvin sa pakikipag-usap sa cellphone. Dadalhin kita sa doktor. Maya-maya isabi nito. Hindi na kailangan. Upang patunayang ayos lang siya ay sinubukan ni Rose sa tumayo. Ngunit parang umikot ang paligid sa biglang pagalaho niya. Sumandal uli siya sa matipunong braso ni Alvin habang nilalabanan ang panlalambot ng katawan. Anong nangyari? Nabaga ang buntot ng assailant mo? Ayun at kumaripas ang takbo. Kailangan mo itong i-report sa polis. Huwag na. Tanggi ni Rose sa kabila ng pangambang ulitin ni Jasper ang ginawa. Abala lang kapag magsumbong pa siya sa pulis. May humintong kotse sa tapat nila. Yumuko si Alvin upang buhatin siya at isakay sa kotse. Maingat siya nitong inihiga sa backseat at itinabihan siya. Mula sa pagkakahiga, tinitigan ni Rose si Alvin. Sanay siya sa malamig at mapanuring tinging ipinupukol ito sa kanya kapag naglilinis siya. Ngunit ngayon ay magkahalong galit at pag-aalala ang mababaka sa gwapong mukha ni Alvin. Kapag nakatitig sa kanya ng ganon ay hindi niya to matiis at kinakabahan siya dahil doon. Kaninong kotse to? Sinong nagmamaneho?
Tanong niya. Sa akin, isa sa mga gwardya ang nagmamaneho para mabantayan kita. Bakit hindi ka nalang tumawag ng ambulansya? Mas mabilis tayo makakarating sa klinika kapag ganito. Inassault ka at kailangan matignan ka ng doktor. Muli nagbaba ng tingin si Rose. Nangihina siya at parang masusuka para makipagtalo para kay Alvin. Kahit na hindi na malamig ang pakikitungo sa kanya, napakadominante pa rin ito. Parang si Jasper. Pero hindi makatarungan ay kumpara si Alvin kay Jasper. Nakokonsensya siyang naisip ni Rose. Kung tutuusin, estranghero si Alvin. Ngunit iniligay nito sa panghanib ang sariling buhay. Mailigtas lang siya mula kay Jasper. Nasaktan ka ba ni Jasper? Pabulong niyang tanong. Pagkabalandra kasi niya sa bangketa, hindi na niya nakita pa ang mga sumunod na nangyari sa dalawang nagpambuno. Hinimas naman ni Alvin ang panga nito. Nasuntok niya ako ng isang beses bago ko siya napatumba. Magkakapasa ako pero yun lang. I'm sorry. Pabulong na usal ni Rose. Hindi ko alam na aabangan ako ni Jasper. Hindi ko inaasahang magkikita pa ulit kami. Dating nobyo? Naku, hindi no. Hindi ako makikipagrelasyon sa isang katulad ni Jasper. Hindi ko gusto ang mga katulad niya. Boyfriend siya ng kaibigan ko. Pinagmasdan ni Alexander si Rose. Ang nakatikom na mapupulang labi ng dalaga ay senyales na ayaw na nitong pahabain ng paliwanag tungkol sa Neanderthal na yun na siguradong puno ng steroids ang katawan. Ang itim at alon-along buhok ni Rose ay nakalatag sa upuan at ang mga mata ay puno ng agam-agam. Nanginginig pa rin to sa takot. Ang liit-liit ni Rose at parang ang hina-hina na natutokso siyang yakapin to upang aluin. Natigadig si Alexander sa udyok na yon. Kailan pa siya nag-alok na aluin ng isang babae? Sex, oo. Comfort, hindi. Tama na iniligtas niya si Rose sa kapahamakan at wala ng personal pang dapat mamagitan sa kanila. Anyway, nagdesisyon na siyang ipakilala to sa kanyang ninong Solomon. Huminto ang kotse sa harap ng isang pribadong klinika. Bumaba si Alvin at bago pa makapagprotesta si Rose, buhat-buhat na siya ng lalaki. Kaya kong maglakad. Nasaan tayo? Akala ko sa hospital mo ko dadalhin. Matagal bago kanila matitingnan doon. Klinika to ni Dimitri Valerio at kaibigan ko. Paliwanag ni Alvin. Kumunot naman ang noo ng doktor nang makita ang mga pasa ni Rose sa braso. Dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Jasper. Ginamot naman ng nurse ang mga gasgas niya sa tuhod. Mabilis lang na natapos ang panggagamot sa kanya. Sa totoo lang, nagtataka si Rose kung bakit gano'n na lang ang pag-aalalang ipinapakita ni Alvin. Gayong maliit na bagay lang ang nangyari sa kanya sa mga kamay ni Jasper. Pagbalik sa waiting area, kinausap ni Dr. Valerio si Alvin. Panay ang tingin sa kanya ng doktor. Nakakunot ang noo. Nagtataka marahil to kung bakit may kasamang janitress si Alvin. Kailangan ko na umuwi. Salamat sa lahat ng tulong mo. Naaasiwang sabi ni Rose paglabas nila ni Alvin ng klinika. Ihahatid pa kita, sabi ni Alvin. Tinawag nito ang driver at sinalo ang susi na inihagis ng driver. Hindi na kailangan. Masyado na kitang naaabala. Gusto kong ihatid ka. Nag-init ang mga pisngi ni Rosel sa sinabi ni Alvin. Hindi niya alam ang sasabihin. Kung paano magre-react. Bakit ito ginagawa ang ginagawa nito? May nadarama ba tong atraksyon sa kanya? O nagmabagandang loob lang? Pwede mo ba akong samahang kumain, Rose? Casual na tanong ni Alvin sa kanya nang malapit na sila sa apartment niya. At nagulat naman si Rose sa imbitasyon. Noon naman nag-ingay ang kanyang sikmura. Sinubukan niyang itago yon sa pamamagitan ng pag-ubo. Kumain muna tayo. Base sa tunog nun kagaya ko'y nagugutom ka na rin. Ani Alvin na hindi tinago ang katuwaan. Hindi umubra ang pag-ubo. Nag-init ulit ang mga pisngi ni Rose. Buong buhay niya, ngayon lang siya sobrang na-conscious sa presensya ng isang lalaki at kinaiinis niya yon. May kainan doon sa kanto malapit sa apartment ko. Hindi yung social na restaurant, pero masarap ang pagkain. Pwede na yun.
Ani Alvin na sinundan ang direksyong tinuro ni Rose at nagpark. Alam niya nakasunod sa kanya ang mga bodyguard niya na marahil humahagalpak ng tawa tuwing namamatayan siya ng makina. Idinahilan niya kay Rose na bago ang sasakyan. Ngunit ang totoo, nasa kolehiyo pa siya nang huling magmaneho. At halos buong buhay niya ay may driver siya na nagmamaneho para sa kanya. Pagpasok pa lang sa kainan, mababanaag sa tikas ni Alvin ang kaibahan ng estado nito sa buhay sa mga ordinaryong panggabing empleyado na kumakain doon. Hindi pa nakatulong ang pag-angat ng aristokratikong kilin niya nung malamang self-service ang kainan. Habang nakatitig si Alvin sa menu, napansin ni Rose na maraming babae nakatitig at lantaran ng pinapakitang paghanga kay Alvin. Hindi niya masisi ang mga babae. Mula sa alun-along buhok, matikas na pangangatawan at pangahang mukha, makatawag pansin talaga si Alvin. At siya ang kasama nito. Itinuwid niya ang mga balikat at ngumiti. Pagdating sa check-out ay naglabas ng pera si Rose at iginiit na bayaran ng sariling pagkain. Bagay na pinagtaka ng lubos ni Alvin. Walang babae nagbabayad kapag ako ang kasama. Aruganteng sabi nito at binayaran na ang mga pagkain. Hindi naman ako nagpapalibre sa mga lalaki para walang silang inaasahang kapalit. Sabi ni Rose na makaupo na sila. Hindi na nagkomento si Alvin. Magkwento ka tungkol sa Jasper na yon. Sa halip ay sabi nito. Isang gabi doon sa dati kong apartment, bigla akong inila ni Jasper at tinangkang halikan. Nakita yun ni Mel. Kashare ko sa apartment at girlfriend ni Jasper. Pagkukwento ni Rose hindi maiwasang itirik ang mga mata sa pangit na alaala. Inaksahan ako ni Mel na inaakit si Jasper at pinalayas ako sa apartment. At si Jasper? Siyempre napatawad siya agad ni Mel. Oo, yun ang akala ko. Pero ang sabi ni Jasper kanina, hiwalay na sila. Whatever. Ayoko pa rin magkaroon ng kaugnayan kay Jasper. Magkwento ka pa tungkol sa'yo. Hindi ko nakilala ang tatay ko. Pag-amay ni Rose. Naghiwalay sila ng nanay ko hindi pa man ako pinapanganak. At namatay rin siya agad. Ang nanay mo nasan? Inatake siya sa puso nung 16 ako. Ikaw, nasan ang mga magulang mo? Tanong niya na natutubang interesado to sa personal niyang buhay. Namatay sa aksidente ang mga magulang ko. Mga 10 taon na nakaraan. Nag-iisang anak ako at maliban sa ilang malalayong pinsan, mag-isa na ako sa mundo. At mas gusto ko yun. Napakunod noo si Rose sa pagkagulat. Bakit naman? Puro pagdurusa at hirap lang ang dala ng mga kapamilya. Sabi ni Alvin. Nag-isang linya ang bibig nito sa mapanghusgang pahayag na yun. May dala rin naman ng saya at seguridad ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Naranasan ko yun doon sa umampun sa akin. Ako, matagal ko nang gusto magkaroon ng sariling pamilya. Walang pag-atubiling sabi ni Rose. Pinakatitigan ni Alexander si Rose. Iniisip niya kung anong meron sa mukha ng babae na naka-attract sa kanya. Ang expressive bang mga mata nito? At ang nagtatagong lungkot sa mga yun? Ang pagiging pilo ng bone structure? Lumiwanag ang buong mukha ni Rose ang tumawa to. At ayaw man niya, hindi niya maiwasang mamangha rito. Napaka-natural ni Rose. Masyadong relax sa presensya niya at hindi siya sanay sa ganun. Walang takot na kinontra nito ang opinyon niya tungkol sa pamilya. Sanay siyang sinasang-ayunan ng bawat sabihin niya. At pinupuri pa siya sa kanyang insight at katalinuhan. Kumakain na si Rose ang dessert. Ninanamnam nito yon. Huminto pa para dilaan ng labi para walang makatakas sa isang patak. Tinitigan niya ang mapang-akit itong mga labi at ang agarang pagbalit sa kanya ng pagnanasa ng nagpabalik sa kanya sa realidad. Sa unang pagkakataon, ipinagdududahan niya kung sadya ba ang panunokso nito sa kanya at kung ang pagiging tila inosente ay pakanalang nito upang makabitag ng mga hindi nag-iingat. Alam naman ni Rose na pinagmamasdan siya ni Alvin. Ramdam niya yon sa bawat paghugot niya ng hininga, sa paninigas ng mga dungot ng kanyang dibdib at init sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Alam niyang pagnanasa ang kumukontrol sa kanya pero hindi siya makapaniwalang nakadarama siya ng ganun.
Oras na para magpasalamat sa'yo at umuwi na. Sabi ni Rose na tumayo na. Handa nang tumakas dahil hindi nagugustuhan ng mga dadamdaming pinupukaw sa kanya ni Alvin. Lagi nagdudulot ng takot sa kanya na baka nagmana siya sa kanyang ina pagdating sa mga lalaki. Madaling ma-impress sa mga lalaki si Jenny Arellano. Iniisip nito na ang bawat makakarelasyon ang magdudulot dito ng tunay na ligaya. Tumayo na rin si Alvin. Hawak ang kanyang jacket handang isuot iyon sa kanya. Hindi ako sanay sa ganitong atensyon. Pag-aamin ni Rose. Nag-iinit ang mga pisngi habang palabas sila ng kainan. Pwede mo na akong iwan. Malapit lang naman ang apartment ko rito eh. Hindi nagsalita si Alvin pero binaliwala ang sinabi niya makakaalis na to. Sinususian niya ang pinto nang pigilan ng kamay nito ang kanyang braso. Tiningalan niya to at nagtama ang kanilang mga mata. Pinulupot ni Alvin sa mga daliri nito ang kanyang buhok. Yumuko at binihag ang kanyang mga labi. Sa umpisa ay natilihan si Rose. Ngunit nawala rin iyon at wala siya nagawa kundi sumuko sa mapang-aliping pananabik na makapiling si Alvin. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki at natuwa siya ng kaibigin siya nito palapit. Hindi sapat ang isang tikim lang. Lalo siyang tinakam niyon. Mas naging mapangahas ang mga halik ni Alvin at napasingap si Rose. Desperado siyang matugunan na pagnanasa na ginising ni Alvin sa kanyang katawan. Sa kabila ng takot sa maaring kahinatnan, hindi niya gustong dun lang matapos ang gabing yun. Gusto mo bang magkape? Pinigilan ni Rose na mapangiwi. Ibang pakahulugan lang yun para sa sex, hindi ba? Kaya bakit niya inaalok niyon si Alvin? Ang aso niyang si Blas na kay Marta, ang biyuda niyang kapitbahay. Kaya ang tanging bumabasag sa katahimikan ng kanyang apartment ay ang nakabibinging kabog ng kanyang dibdib. Natatakot si Rose at hindi sigurado sa ginagawa. Pero alam niyang ayaw na niyang mamuhay sa takot. Takot na matulad siya sa kanyang ina. I want you. Maras naman na pag-amin ni Alvin na sinundan ang muling pag-angkin sa kanyang mga labi. Hinayaan ni Rose na halikan siya ni Alvin dahil hindi niya matigaw ang pagkauhaw sa halik ng lalaki o sa sumunod pang halik nito na mas nakakalango. Napagtanto niyang habang na mas pinagbibigyan, mas nagiging mapangahas ang pagnanasa. Nasaan ang kwarto mo? Hindi ko ginagawa to, Alvin. Hindi ko gawaing magsama ng lalaki sa bahay ko. Hindi ako kusinong lalaki lang, sweetheart. Unang pinto sa kanan, bantulot na sabi ni Rose. Mayroon kung ano kay Alvin na umaakit at sumasamo sa kanya. Buong tapang na sinara ni Rose ang pinto at ng mga pagdududa sa kanyang isipan.